siya yung magbabahagi. Yun. Si Sister Noemi Abad Ganda po. ng lahat. Bago po ako mag-start, manalangin po muna tayo. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name. Lord, thank you, Lord, sa opportunity na to, Lord, na muli, Lord, mapagbigyan ka namin ng Panginoon, na bigyan ka namin ng honor, Lord. Lord, I pray God na Lord, create in us, Lord. Create in me, Lord, a clean and a pure heart, and restore a right spirit within me, Lord. Lord, I pray, Lord, na itagong po ako sa inyong likuran, Lord. Use me, Lord, as your mouthpiece, Lord, na maihayag ko po ang salita mo, Panginoon, at kayo po ang mapapurihan, kayo ang may taas, Lord. Lord, I pray, God, na Lord, maging matabang lupa ang mga puso namin, Lord, na ito'y tumimo sa aming mga puso, Panginoon, at maipamuhay po namin ang inyong salita. Salamat, O Diyos, sa sa gabing ito, Panginoon. Lord, we give you honor, glorify your name, Lord. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ang ano po nating, pwede po pa kayo buksan sa Acts 12, 1 to 17 po. Basahin ko po muna, 12, 1 to 17. Sabi po dito, nang mga panahon ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Pinapugutan niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago ng kapatid ni Juan. At nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya ay ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tig-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, samantala ang iglesia na may taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. Nang gabing iyon, natutulog si Pedro sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Balak ni Herodes na iharap siya sa kibayang kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Tinampik niya si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka at magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel. At ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Sumunod nga si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pinto ang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Noon natauhan si Pedro, kaya sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa ibig ng mga Hudyo na mangyari sa akin. Nang mapag-isip-isip niya ito, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Marami nagkakatipon doon at nananalangin. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Rhoda na isang katulong upang tingnan kung sino iyon. Nakilala niya agad ang tinig ni Pedro at sa laki ng tuwa ay hindi na nagawang buksan ang pinto. Sa halip, tumakbo siyang papasok at sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. Naiibang ka ba? Sabi nila. Ngunit iginiit niyang naroroon nga si Pedro. Kahit sinabi nila, baka naman anghel niya iyon. Samantala, patuloy na kumakatok si Pedro. Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Sila ay sinenyasan niyang tumahimik. Pagkatapos isinalaysay niya kung paano siya inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid. Kapatid, sabi pa niya. Pagkatapos umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Praise God. Praise God sa salita ng Panginoon. Um, Dito po sa talata ito, actually,
tungkol po to kay Peter, kung saan po siya sinave ng Panginoon para sa sa kamay ni Herodes po. Kasi yun yung time na talagang um tinutuligsa po ang mga Kristiyano po. Inuusig po sila ni Haring Herodes actually. At sabi po nga doon na nauna na po si James po na kapatid ni John, yung na, Sons of Thunder. Sabi po, 'di ba? Pinapugutan niya na po ito si James. At dito po makikita po natin na talagang grabe yung pag-uusig sa mga Kristiyano that time. So, after kay James, si Peter naman ang pinadakip ni Herodes. And habang pagkadakip kay Pedro po, siya po ay talagang makikita po nito sa verse 4, bantay sarado talaga, tiga-apat na kawal yung nakabantay sa kanya. Grabe po yung pagbabantay sa kanya, no po. Pero ang nakakatuwa po dito, yung sa verse 5 po, sabi dito, kaya't nanatili na kabilang si Pedro. Pero yung sa verse 5 po, sabi dito, samantala, ang iglesia na may taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. Parang kagaya po na nagagawin natin ngayong gabi, di ba po? Tayo mananalangin, mag-intercede po tayo para sa mga request, mga prayer request po natin. So, ganun din po. That time po, yung iglesia po yung taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro, para mailigtas si Pedro. And praise God po talagang talagang grabe yung ginawa ng Panginoon kasi sabi po niya sa Jeremiah 29:12, sabi po dito, at kayo'y, di ba, talagang dapat manampalataya at maniwala tayo na sasagutan pa. Sabi niya sa Jeremiah 29:12, at kayo'y tatawag sa akin, at kayo lalapit at dadalangin sa akin, at dirigin ko kayo. And sa John 14:13, sabi po, at anumang hingi ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay malwalhati sa anak. So, yung time po na nananalangin sila, dito po dapat andun yung pagtitiwala natin, di ba po? Na habang nananalangin tayo, na andun taimtim tayo magtitiwala, mananampalataya na tayo sasagutin ng Panginoon. Kasi da- lagi pong tatlong klase po ang sagot ni Lord eh. It's yes or no or wait. So, praise God po dahil talagang hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. So, dito nga sa verse 60 pa, habang natutulog, binipicture ko kung ano yung itsura ni Peter eh. Paano siya natutulog na dalawang kawal, nakagapo siya at nakatanikala sa dalawang bantay. Parang ang hirap po, di ba? Hindi ka makakatulog ng maayos. Pero si Peter that time, nakatulog talaga siya. And of course, yung mga bantay, tulog din. Di ba? Kasi yung mga bantay, sila eh, parang at peace sila na alam nila, ay, nakatanikala to, hindi to makakawala. So, so, parang yung mga bantay niya na, um, na, ano po sila na parang at peace sila na hindi naman makakalaya si Peter, hindi sila matatakasan ni Peter kasi nakatanikala po siya sa dalawang sa dalawa pong bantay. So, hindi basta-basta makakaalis po, 'di ba po? Pero um pero ano habang natutulog nga po si Peter, na kasi time po niyan the following day, iano po siya iharap siya ni Herodes sa bayan. At kung hindi natin alam kung anong gagawin ni Herodes, 'di ba? Pinapatay niya na nga si James. Pero dito sa 7, walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel na Panginoon at nagliliwanag na mabuti sa bilangguan. 'Di ba? Pero considering na nagliwanag sa sa bilangguan, hindi nagising po yung bantay niya, yung kawal. Sabi po dito, tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Actually, maraming times na po na, di ba, ah, yung anghel, sinisave yung mga, sa Bible po, sa Acts po, di ba po,
sinave niya rin po through ano naman, nung sina um, Paul and Silas, di ba po, nagkaroon naman ng lindol para makalag yung mga tanikala nila, pero hindi sila tumakas. And may time din po na yung time po ni Daniel. Si Daniel po, 'di ba, nung itinapon siya sa um, cave na may mga leon, na sinara ng mga anghel yung mga bibig ng leon para hindi siya makagat, hindi walang nangyari sa kanya. So, praise God talaga na talagang nangyari to dahil taimtim na nananalangin yung iglesia, mga kapatiran, di ba po? Tapos sabi po sa kanya ng anghel, magbihis ka at magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel. At ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Nagbalabal siya kasi lalabas nila eh. Lalabas na ng kulungan, di ba po? So sumunod nga si Pedro sa anghel. Ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya yung nananaginip lamang niya. Siyempre, pag galing ka sa tulog, minsan parang napabalikwas lang or something. Hindi niya alam kung ano ba, totoo ba to o hindi. Parang hindi niya pa alam kung tama ba yung ano niya na yung paglabas niya, di ba po? So sa 10, nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pinto ang bakal na labasan papunta na sa lungsod. Ito ay kusang nabuksan. Siyempre, kasama niya India tsaka una-una, si Lord kasama niya. Ito'y kusa na buksan at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Ito lang yung time na na-realize ni Peter na totoo, totoo lahat yung nangyayari sa kanya, na isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel para iligtas siya sa kamay ni Herodes at sa mga Hudyo na kasi may mga Jew noon na talagang against sa mga Kristiyano, di ba po? So, nung napag-isip-isip niya na totoo nga na nasa labas na siya ng kulungan, ang ginawa niya, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag din Marcos. Andun yung mga kapatiran, maraming nagkakatipo doon at nananalangin. Parang tayo po, although geographically magkakalayo tayo, pero yun po ang gagawin, di ba po, mamaya gagawin natin mananalangin. So yun po ang ginagawa nila that time. And si Peter, kumakatok siya sa pinto, si Rhoda na isang katulong doon, tiningnan niya kung sino, pero nung nabusesan niya kasi si Peter, instead na, sa sobrang tuwa po ni Rhoda, instead na buksan niya ang pinto para papasukin si Pedro, nakalimutan niya to, tumakbo siya sobrang excitement. Sobrang excitement po um, ni Rhoda. Napatakbo siya sa loob ng bahay para sabihan yung mga kapatiran na andyan si Peter sa pintuan, sabi niya. Pero anong sagot nila? Nahihibang ka ba? Sabi nila. Ngunit iginiit niyang naruroon nga si Pedro, kaya sinabi nila, baka naman ang anghel niya yon. Dito po ma-realize natin na, di ba po, nananalangin sila. Pero sabi po sa Hebrews 11:6, basahin ko lang po. Wait lang. Sabi po sa Hebrews 11:6. Pwede po pala sa Hebrews 11:6. Sabi po dito, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. So, dahil na habang tayo nananalangin, dapat manampalataya po tayo na sasagutin ng Panginoon ang ating mga prayers po, di ba po? Sabi nga po sa John 14:13, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay malwalhati sa anak. So yun po. So sa 15 po, although nananalangin sila, pero may doubt sila na hindi sila makapaniwala. Nahihibang ka ba? Sabi niya kay Rhoda, nahihibang ka ba? Sabi niya. Kasi alam nila nakakulong si Peter. Pero ngunit giniit niyang naruroon nga si Pedro. Kaya sinabi nila, baka naman anghel niya yun.
Sa 16 po, samantala patuloy na kumakatok si Pedro. Siyempre, kumbaga nakalaya sa kulungan, pwedeng mamaya may makakita siya sa kanya sa pintuan na kumakatok doon. Baka mamaya mabalik siya sa kulungan din. So, siyempre, ano din si Peter, di ba? Patuloy na kumakatok para pagbuksan siya. At nang buksan nila ang pinto, sabi dito, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. Hindi sila makapaniwala na andun nga talaga si Pedro na sinagot nga ng Panginoon yung kanilang panalangin. Sabi po di sila ay sinenyasan niyang tumahimik. Kasi baka mag-create po ng chaos or ng gulo na ng mga tao sa labas, 'di ba? Makapansin na andun si Peter. So, sinenyasan niya sila na tumahimik. At pagkatapos doon niya isinalaysay. Kumbaga dito yung time na nag-testify siya na kung paano siya inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. Sabi niya, sabihin mo ito kay Santiago at sa mga kapatid. Dito sabi ko, tinanong ko nga, sinong Santiago to? Sabi po nila, ito si Santiago na kapatid ni Jesus in the flesh po. Si kasi po ang sa una po ang pinatay ng sword si James na kapatid po ni John na na yung Sons of Thunder, the son of Zebedee. So po. So sabi sabi niya, sabihin mo ito kay Santiago at sa mga kapatid, sabi pa niya. Pagkatapos umalis siya at nagpunta sa ibang lugar para po hindi kasi baka isipin ng mga mga soldiers na naandun lang po siya doon sa ah, bahay ni na Mary, ganun po. So, kailangan niyang lumipat ng lugar para wag po mabipoint na andun po siya. So, yun po, talagang tayo po sa pananalangin natin ngayong gabi, manampalataya po tayo na sasagutin ng Panginoon ang ating panalangin. Actually, ang dami na pong panalangin natin na sinagot na ng Panginoon, di ba po? Yung testimony din po ni Brother Kem, yung testimony po ni Sister Jing Tigahanon po na, di ba, na supposedly, Sister Jing, mag-undergo siya ng operation per praise God. Sabi po sa kanya, hindi na po siya ooperahan. Mag-undergo lang siya ng observation for 6 months. Tapos si Brother Kem po, nag-undergo po siya ng radiation na supposedly 35 sessions, naging 25 sessions na lang po. And praise God, sabi po ng doktor, lumiit po yung bukol or something, talagang naging effective po yung panalangin natin at yung yung radiation po. So, talagang glory to God po talaga dahil napakabuti ng Diyos. Siya ay siya ang nakikinig. Lagi siyang open yung ears niya sa ating mga panalangin. Sabi po nga sa salita na bago pa man natin ibuka ang ating mga bibig, sinagot na po niya ang ating panalangin. So yun po, talagang patuloy po tayong magtiwala at manangan sa Panginoon dahil buhay po ang ating Diyos. Siya ay totoo at at laging handa po na tumugon sa ating mga panalangin. Whether physical, financial, spiritual, emotional, kung ano man ang pangangailangan natin, handa ang Panginoon na tugunin po ang ating mga panalangin. Sabi po niya yan sa Philippians, anuin ko rin po sa Philippians 4:19, sabi po dito, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, hindi bakit po tayo man mag-worry? 'Di ba po? Hindi po natin kailangan mag-worry kundi manalangin at magtiwala sa Panginoon. Um, Sabi po sa Philippians 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So andun po yung peace ng Panginoon na ibibigay niya sa atin kapag tayo naniwala at nagtiwala sa Panginoon. Yun lang po. Glory to God.